Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy nating binabantayan ang sistema na magmumula sa silangan, mas tumaas ang chance na ito ay ma-develop bilang isang bagyo. Alamin natin ang mga pagbabago sa track at lakas nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, patuloy na umiiral ang easterlies na nakaaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ang hanging ito na nagmumula sa silangang bahagi ng karagatan ay nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin papasok sa bansa. Kaya mas nagiging favorable ang pagbuo ng mga ulap, pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng araw. Hindi ito palaging nangangahulugan ng tuloy-tuloy na ulan mula umaga hanggang gabi, pero dahil may sapat na moisture sa atmosfera, pwedeng mabilis magbago ang panahon, lalo na kapag uminit ang paligid at nagsimulang mabuo ang makakapal na ulap. Para sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Sa madaling paliwanag, maaaring may mga oras na maaliwalas ang langit pero may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga lugar na maaaring manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw habang ang ibang kalapit na bayan o barangay ay maaaring makaranas ng thunderstorm na may malakas na buhos sa maikling panahon. Sa Eastern Visayas, kailangang maging mapagmatyag lalo na sa mga lugar na malapit sa baybayin, ilog at mabababang komunidad. Kapag ang isang thunderstorm ay nabuo at tumapat sa iisang lugar, posibleng mabilis tumaas ang tubig sa mga bahaging madaling bahain. Sa mga lugar na may matatarik na lupa o nasa paanan ng bundok, kailangan ding bantayan ang posibilidad ng landslide kapag naging severe ang thunderstorm. Hindi kailangang maghapon ang ulan para magkaroon ng problema. Minsan, sapat na ang maikling oras ng malakas na buhos para magdulot ng mabilisang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar. Sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, mas mahalaga rin ang pagiging handa dahil ang mga lugar na ito ay mas bukas sa epekto ng easterlies. Kapag pumasok ang mas makapal na ulap mula sa karagatan, pwedeng magkaroon ng biglaang pagbabago sa lagay ng panahon. Maaaring magsimula ang araw na tila normal lamang, pero pagdating ng hapon o gabi, may posibilidad na kumapal ang ulap at sumunod ang pag-ulan. Para sa mga mangingisda, biyahero, magsasaka at mga residente sa baybayin, mas mainam na obserbahan ang galaw ng ulap at hangin bago magpatuloy sa mga gawaing nasa labas. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan din ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa ganitong setup, maraming lugar ang maaaring magsimula ang araw na may init at bahagyang maaliwalas na kalangitan. Pero habang tumatagal ang oras, lalo na mula tanghali hanggang hapon, tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng thunderstorm. Ang localized thunderstorm ay karaniwang nabubuo dahil sa init ng lupa, moisture sa hangin, at instability sa atmosphere. Kapag nagtugma ang mga kondisyong ito, mabilis mabubuo ang makapal na ulap na may dalang ulan at thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng bansa, pareho rin ang mahalagang paalala. Dahil isolated ang mga pag-ulan, hindi lahat ay sabay-sabay na makararanas ng masamang panahon. Pero kapag ang thunderstorm ay tumapat sa inyong lugar, pwede itong magdala ng matinding buhos, malalakas na hangin, sa mga kabundukan, paanan ng bundok, at mabababang lugar, bantayan ang posibilidad ng flash floods at landslides kapag naging severe ang thunderstorm. Kaya kahit walang malawakang bagyo na direktang nakaapekto ngayon sa bansa, hindi pa rin dapat maging kampante sa biglaang pagbabago ng panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Luzon at Visayas, inaasahan ang light to moderate na hangin na magmumula sa southeast hanggang southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito itinuturing na pinakamapanganib na kondisyon ng dagat pero kailangan pa rin ang pag-iingat, lalo na para sa maliliit na bangka. Kapag may kasabay na thunderstorm sa karagatan, pwedeng biglang lumakas ang hangin at pansamantalang lumaki ang alon kahit ang general forecast ay slight to moderate lamang.
Sa Mindanao, inaasahan naman ang light to moderate na hangin na magmumula sa south hanggang southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate, na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Para sa mga mangingisda at mga bumibiyahe sa dagat, mahalaga pa ring tingnan ang aktual na lagay sa inyong lugar bago pumalaot. Sa mga baybaying malapit sa lugar na may thunderstorm, maaring mabilis magbago ang kondisyon. Kung mapapansin na dumidilim ang ulap sa dagat, lumalakas ang ihip ng hangin o may kasunod na pagkulog, mas mabuting ipagpaliban muna ang paglalayag hanggang humupa ang panahon. Kung titingnan naman ang temperature at relative humidity sa nakalipas na 24-hour period, ang minimum temperature ay 26.0 degrees Celsius na naitala around 6:30 in the morning habang ang maximum temperature ay 31.0 degrees Celsius around 2 o'clock in the afternoon. Sa relative humidity naman, ang minimum ay 64% around 2 o'clock in the afternoon habang ang maximum ay 91% 5 o'clock in the morning. Ipinapakita nito na mataas ang moisture sa hangin lalo na sa madaling araw at umaga at nananatiling maalinsangan ang pakiramdam ng panahon sa maraming bahagi ng araw. Ang ganitong kombinasyon ng init at halumigmig ay malaking dahilan kung bakit mabilis nabubuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula June 15 hanggang June 21, walang TC-like vortex or TCLV na kasalukuyang present sa loob ng PMD. Pero ipinapakita ng model forecasts na may TCLV1 na posibleng lumitaw sa northeastern portion ng PMD na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development. Inaasahan din na ito ay posibleng pumasok sa northeast boundary ng PAR during week 1. Ibig sabihin, wala pang aktibong TCLV sa loob ng PMD sa simula ng outlook, pero may binabantayang posibleng system na maaaring lumitaw sa mas hilagang silangang bahagi at pumasok sa boundary ng PAR. Hindi pa ito nangangahulugang may tiyak ng bagyo na tatama sa bansa. Ang ibig sabihin nito ay may signal sa model forecast na maaaring magkaroon ng development sa loob ng monitoring period. Dahil low to moderate pa lamang ang likelihood, kailangan pa itong bantayan habang lumalapit ang mga araw. Sa ganitong stage ng forecast, hindi pa final ang conclusion tungkol sa lakas, eksaktong track o magiging epekto sa bansa. Ang tamang approach ay maagang pagbabantay at patuloy na pagtingin sa mga susunod na update. Para naman sa week 2 mula June 22 hanggang June 28, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay posibleng mag-recurve northeastward papunta sa southern Japan na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development. Ibig sabihin, isa sa mga posibleng senaryo ay ang pag-akyat o pagliko ng sistema palayo sa mas direktang daan patungo sa bansa. Pero tulad ng lahat ng long-range outlook, hindi pa ito pinal. Ang galaw ng isang tropical disturbance ay maaaring maapektuhan ng steering winds, pressure pattern sa paligid, at interaction nito sa ibang weather systems sa mas malawak na rehiyon. Bukod dito, may isa pang binabantayan sa week 2. Ang TCLV2 ay forecast na posibleng lumitaw sa eastern portion ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone formation. Dahil low likelihood pa lamang ito, hindi pa dapat itong ituring na siguradong bagyo. Pero sapat na ito para isama sa patuloy na monitoring, lalo na kung magbabago ang kondisyon sa karagatan at atmosfera sa mga susunod na araw. Sa long-range view, ang posibleng bagyo sa silangan ay malayo pa, kaya marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Pwede itong mas lumapit sa bansa, pwede rin itong mag-recurve at kumilos palayo, at pwede rin itong maimpluwensyahan ang daloy ng panahon kahit hindi direktang tumama sa kalupaan. Isa sa mga posibleng epekto kapag may system sa silangan ay ang pagbabago sa daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Kung lalakas o magiging mas organisado ang system, maaari nitong baguhin ang moisture flow at posibleng makatulong sa muling pagpapalakas ng southwest monsoon sa susunod na mga araw.